Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong latest na balita at marami po ang nagulat dito na kung saan si Congressman po Ralph Recto ay itinalaga bilang Department of Finance Secretary. So, ito po nakakabigla, no? Pero kung inyo pong maalala, yung huling pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa San Francisco, yung US-ASEAN Summit, kasama po si former Congressman Ralph Recto. Bakit ko tinawag na former Congressman? Mamaya po, marami po nabigla, bakit siya ang kasama? Bakit siya kasama doon? Ano ang niya bilang isa sa mga delegate, no? And kasama sa entourage ng Pangulong Bongbong Marcos. So, doon din po yung umugong na bali-balita na baka papalitan niya si Finance Secretary Benjamin Diokno, no? Kasi daw meron daw hindi pagkakaunawaan, no? Mga chismax mang laman yon, no? Yung tawag nga ni Carclea na chismax. If I can borrow the word, no? Chismax. No, wala pong patotohanan na medyo disgruntled daw, hindi masaya ang Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi ang galing po ng nung mga chismoso at chismosa na mga marites gumawa ng kwento, no? So along the way, no, nabigla rin po ako dito nung nabasa ko to, hindi ko nga binibigyan ng content, sabi ko, palipasin muna natin. Let's verify this. Mamaya mabitag tayo sa fake news. Pero yung pong balita na yun, siguro sa katuwaan ng kanyang may bahay, no, na si Miss Vilma Santos, siya mismo nagbalita. Sabi ko, mahirap naman itong kagatin, gawing content kaagad, no? So, dyan lang po, sabi sa ABS-CBN, no, binabackground lang na po natin. Ralph Recto to take oath as new Finance Secretary, sabi po ni Vilma Santos. So, tuwang-tuwa po siya at sabi niya, manunumpa nga po ang kanyang butihing asawa ng January 12, no? At meron nga po siyang pakiusap, no? Sabi niya, ayan lang po, I'm praying na sana he'll do a good job and sana hindi na siya bigyan ng negatibong komento o bibigyan siya ng negative vibes because ang intention niya is talagang makatulong para maresolbahan ang problema natin sa ekonomiya. Now, nung nung una, hindi pa ma-confirm ng PCO. However, dito po sa as of writing of this one, sinabi na rin dito na Press Secretary Sheloy Garapil also confirmed that Recto will be taking his oath on Friday along with newly appointed presidential aide Frederick Go. Go. Alam nyo naman ako, may pagka-xenophobic pagdating sa mga Chekwa. Pero itong Go na to, no, hindi ko natin alam kung anong relationship nito kay Senator Go at doon sa aking kaibigan. May kaibigan po akong ang last name ay Go. Pero yung po ay napakabait. Hindi po niya ibebenta ang ating bansa. Love ko po yung mga yan, no? Okay? So, alam niya na siguro kung napapanood nila to, alam niya na kung sino yung tinutukoy kong Go. Ha? So, yun po yan. Kinonfirm po ng PCO. Siguro sa katuwaan ni Miss Vilma Santos, yung talagang Hall of Famer ito, no? Kapitapitagan po. Si Governor ba siya ng Batangas? Correct me if I'm wrong, ano? Kapitapitagan po talaga si Madam Vilma Santos. Saludo po, Madam Vilma Santos. Wala po tayong masamang tinapay kay Madam Vilma. Now, ayan. Sinabi lang po dito sa Manila Bulletin, it's official. Official na. Marcos names Recto as new finance chief. Ayan. So, iba-background nyo lang, no? Siguro, alam nyo na kung sa ano talaga ang political background nito. Si Recto, mukhang nai-issue lang siya sa pag-aano ng VAT, yung value added tax. However, that value added tax has a good
sa ating bansa kasi at least nakakakolekta ng taxes sa mga produkto ang ating gobyerno. Yung sabi po nila, no, walang masamang tinapay kay Recto. So, wala naman akong naririnig o nabasa na big issue kay Secretary Recto. Yun nga po, siya nga po ang nagsabi na nung congressman siya doon sa West Philippine Sea, yung pagbibili natin ng yung BIFAR, no? Under DA yan, bumibili pa ng mga isda sa China. Ang sabi niya nga double murder tayo dyan Binili mo sa China, pero yung isda kukunin sa West Philippine Sea. O di ba? Double ginago tayo ng Chekwa. O di ba matalino? Saka magaling din po ito. Mamaya tingnan nyo kung saan siya, anong department also ang hinandle niya. No? So ayan lang, it's confirmed, no, na siya nga. Ngayon, ang tanong, bakit pinalitan si Diokno? Hindi na ba happy ang presidente? May di pa sila pagkukuunawaan? Wala naman po. Walang binabalita. Tahimik po si former Secretary of Finance Benjamin Diokno. Hindi siya nagbigay ng masamang tinapay sa presidente. Wala siyang sinasabi na hindi niya binabadmouth ang presidente. At ganun din po ang presidente. Alam niyo naman ang presidente, he is a true gentleman. He doesn't badmouth anybody. So siguro, Benjamin Diokno actually exited with a good terms with the president. He did a very, very good job. Kung meron mang hindi sila pagkakaunawa ng administrasyong ito, it's between them. It's only a pure business, nothing personal. So ayan po ang sabi niya dito sa Manila Bulletin ulit. Diokno exit closes an era of full-term finance chief. Bakit po ito nasabi? Kasi at least natapos niya po yung 6 years na panunungkulan bilang isang finance chief. Kasi na-appoint po siya kay Pangulong Duterte dati, tapos nire-appoint lang siya ng Pangulong Bongbong Marcos. Doon sa term ni Duterte, hindi pa siya yung kaagad-agad na in-appoint No? So tinawag na full-term finance chief kasi natapos nila yung 6 years. Yun nga lang sa dalawang presidente. Okay? Ayan, sabi dito, the Department of Benjamin E. Diokno from the cabinet mark the end of 2 consecutive administrations where the finance secretary completed the full 6 term alongside the president. O, ayan po ha. So, wala naman sinabi dito na may masamang tinapay, ganyan. Wala po. They are in good terms talaga. Di po ba? Yun nga lang, may mga tao talaga na nag-i-insinuate na, tinanggal yan kasi ganito, meron daw hindi sila pagkakaunawaan ni Blengbong. Masasabi ko lang, nek-nek ninyo. These two are the classic example of professionals. No, hindi tulad ng iba yan. Pag natanggal, pinalitan, ngangak-ngak sa media because they are so displeased. No? Hindi sila matanggap, no? Na mayroon pang mas magaling na papalit sa iyo. Pero yan po si Secretary Benjamin Diokno, napakagaling po niyan. Saludo po. Saludo po ako diyan, nalaglag yung one ko. Teka lang. Naku, nabali yata. Naku, buti na lang hindi na bakli. Naku, pakamahal pa man din ito, mga kababayan. No? Okay, wala pong masamang tinapay kay Secretary Benjamin Diokno. Siguro talagang tinapos niya lang yung term niya. Di po ba? Kaya masaya siya. Sabi niya, I exited on my own terms. Siguro along the way, naipasa na lahat yung dapat gawin ni Congressman Ralph Recto. No? Okay? Sabi dito, Manila Bulletin ulit, saan pupunta si Diokno? Ito po. Diokno set to return to monetary board. Saan yan? Diyan po sa Bangko Sentral dati. Dati siyang BSP chief dyan. Ngayon, kasi yan ang pinakalab niya no? Balik siya dyan sa monetary board. Ayan po yung sabi ni Budget Secretary Pangandaman. No?
Si Pangandaman nag-announce na si Jokno ay babalik sa BSP as Monetary Board member on Friday. Pero hindi pa rin po yan ina-announce ng PCO. Lagi namang late yung PCO na yan. Di ba? May magsasabi, there is a demotion for him. Hindi naman niya pwedeng palitan yung current BSP chief. Wag naman kayong ganun. Kung ano po yung maitutulong niya, yung kanyang expertise, why not? No? Di po ba? Hindi naman yung siya ang naging presidente, tapos magiging governor, magiging mayor, magiging senator, congressman. Hindi na. Dapat mag-stipulate tayo sa ating constitution na pag naging presidente ka na, you held, past tense na, the highest position in the land. That's about it. You already given your expertise, yung pagiging isang commander-in-chief mo, tama na. You can be an advisor, but don't hold any more position. Bahala na yung iba dyan. Ibigay mo na yan sa iba. Ang hirap Englishin. Ibigay mo na sa iba na may chance na manungkulan. Give them the chance to show their expertise, their knowledge, and their skills to manage and to supervise. Yung iba kasi dyan, kapit to ko Di po ba? Sana naman. Ganon din, itong si Pangulong Bongbong, wag ka nang mag-senator, wag ka nang mag-congressman, hindi tulad nung isa dyan, yung si Aling Maliit, kapit to ko, parang hindi nagsasawa, sasabihin lang, I have so much more to offer. Nek mo, 9 years ka nang naging presidente, o 10 years, tapos you have something more to offer. What have you done to the country? Di po ba? Talaga bang napaunlad mo ng gusto yung bansa? Di ba? Ngayon po, mga kabayan, nag-segue lang tayo doon. Ngayon, dito po sa ulat ng PhilStar, ayan na po, katotohanan. Recto, Go, sworn in. Past tense na. Nakita ko rin po sa PCO, official Facebook page, na nagkaroon nga po doon ng simple ceremony sa yard ng Malacanang. Nandun po sila. No? Ayan po. Newly appointed Finance Secretary Ralph Recto took his oath yesterday amid an avalanche of praise. Tandaan nyo to. Avalanche of praise. Tinding English yan. Avalanche. Bumuhos. Huwag na sabihin gumuho. Bumuhos na lang. Avalanche of praise from various quarters and peers, with President Marcos voicing confidence in his new official's capability to ensure fiscal sustainability while keeping inflation down. So far, mababa po ang ating inflation. No? Kita nyo yan? Nabasa ko rin po. Hindi ko na-include dito para hindi po humaba. No? At least kayo, nabasa nyo rin dyan. Wala pa akong nababasa o napapanood na someone or somebody said a negative statement against the appointment of Secretary of Finance Ralph Recto. Wala pa po. Yung mga kasamahan niya sa Senado, mga former lawmakers, no? Puro po high praises. Kaya sa akin pong opinion, magiging magiging smooth sailing ang kanyang confirmation sa Commission on Appointment. Wala naman siyang masamang tinapay, walang issue sa kanya. Citizenship? Sorry po. 1,000% Pinoy yan. Di po ba? Ibaback up pa ni Madam Vilma. Ako po, siyempre, tayo po ay Pilipino, supporter po tayo ng mga artistang Pilipino. Pag malaki po natin yan. Di po ba? Ayan. Naniniwala rin po ang Pangulo, confident ang Pangulo na siya ay magiging isang magaling na Finance Secretary. Okay? Along with Secretary Recto, na-swear in din po si Frederick Go. Sinabi na natin yan kanina. Si Frederick Go ay former Robinsons Land President and Chief Executive Officer as Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Special Assistant. No? So, hindi na kailangan ito ng confirmation, I believe. Parang sila Larry Gadon ito, Presidential Advisors. Hindi na kailangan pa yan ng confirmation. Okay?
Ngayon, ito lang sinabi na si former Diokno took his oath. He already took his oath. Nanumpa na siya as member of the Monetary Board before Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Kung meron po silang alitan ng Pangulo, hindi na siya i-recommend dyan. Maging isang monetary board sa Bangko Sentral. Di po ba? Yan malinaw. Walang masamang timapay. Sa akin lang pong opinion I'm not gonna twist this or give you a negative kay Secretary at kay Ninong BBM. Wala po yan. I think Secretary Diokno said, I already completed my 6 years full term as finance. Let me exit. I want to go back to my first love sa BSP. Di ba? Magaling po. Marami po nagsasabi, magaling po si Benjamin Diokno. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan because of the economy, so be it. They work it out as professionals. Ganon po sana. Wala nang intriga. Ganon. Umalis di umalis. Nakakita naman ng magaling ang ating presidente. Ang iniisip nga po ng iba ay si Representative 2nd District of Albay, si Joey Salceda. Joey Salceda is also a good economist. Magaling din po yan. Pero, hindi po natupad ni Representative Joey Salceda yung sinabi niya noon, yung daw siya ay magpapaputol ng daliri kung hindi bababa ang per kilo ng sibuyas na 50. Ano ba yon? Representative Salceda, is it a joke or a prank? Huwag kang magagalit sa akin Representative Salceda, sinabi mo yun, nabasa ko yun. Yung kasagsagan ng umabot ng 700 yung kilo ng sibuyas. Di ba? Nagsalita ka. Ito po sabi. At a press conference at Malacanang, Marcos said the appointment recto and business leader Go would reinvigorate Bubulol ako. Reinvigorate. Magiging masigla ulit ang economic team, which has to deal with the daunting task of slowing inflation, managing public debt, and bringing in investment as the country moves towards recovery. Ito po ang sabi ng presidente. My fellow Filipinos, these two gentlemen embody the values of competence, integrity, and a deep sense of responsibility that we took for in our government leaders. Tama. Mukhang hindi boses, Ninong. Marcos believes Recto will be a major player in maintaining the country's economic growth, meet and even surpass its medium-term fiscal targets, and achieve developmental targets. Quote, he will promote not just ease in paying taxes, but also efficiently and effectively spending those collections, because the citizens' reward for tax compliance should be better and more responsive public services. He will continue to help devise strategies that will tame inflation through a basket of responses. Antindi namang English niya. Basket. Ibig sabihin, marami. Maraming through a basket of responses, meaning marami siyang dapat sagutin doon. Doon sa mga, kung ano man yun na andun na dapat sagutin. Ikaw, kaya mo bang pababain ng kilo ng bigas? Maaabot ba natin ng 20? Maglalagay ka ba ng SRP sa bigas? Hindi na ba tataas ang kilo ng sibuyas? Wala na bang maitatapon ng mga agricultural products? Ang dami, ranging from plugging supply gaps to injecting non-monetary measures so that prices will be stable. Di ba ang galing naman nito? As a former senator and congressman, Marcos is confident Recto will leverage his influence in both houses of Congress to pass bills that accelerate growth, draw in investments, and create better jobs while raising funds that will be invested back for the human development. Ayan na lang po, hanggang dyan na lang po. Kaya nga po natatawa ko kanina, habang pinanonood ko yung press conference, may nagtanong po,
kay Secretary Recto, tinanong siya kung i-revamp niya daw po ba yung Department of Finance. Siyempre, revamp yan, bagong boss. Dadalhin niya yung mga taong trust niya, no, para gawin yung mga pinag-uutos niya. Alam niyo sabi ni Secretary Recto? Hindi naman. Kasi nung nasa NEDA siya, dati siyang nasa NEDA, 2008, nung panahon ni Gloria, sabi niya, isang tao lang ang dinala ko. So therefore, if you will stick to His word, kampante yung mga nandyan sa Department of Finance na hindi po kayo aalisin. Kasi ako po, personally, ako na naman, pagyayabang ko na naman sarili. Hindi po, by experience, life experience ko kinikwento ko. Dito po, sa LA, nung yung company namin, nabili ng ibang company, siyempre, majority stakeholder na sila, magti-take over sila. Ang sabi sa amin, tinanong kasi sila mga puti, sabi, are you gonna move the company to another place? Ang sagot nung naging CEO, no, we're not. We're gonna be staying here. After 3 months, kasi meron kaming monthly meeting, sinabi sa amin that we will be moving to Orange County. Nako! Galit na galit yung mga sabing gano'n. Biruin nyo, pinagmumura nga sila. Minura nung mga katrabaho mga puti din yun. Ako, ganun lang ako. Sa isip-isip ko, putang inasabi hindi ililipat, tapos ililipat pala. Siyempre, mariretrench tong mga to. Matatanggal sila. Ayaw nilang umalis. Taga doon sila. No? Sabi na lang ganun, bibigyan namin kayo ng magandang compensation package. Yung parang, ganito. Pero pinagmumusa sila. F you, you're a liar. Dito, I think, nagbitaw ng salita si Secretary Recto. Pakinggan nyo na lang po, panoorin nyo dun sa PCO, no, official Facebook page, nandun po yun. Hindi ko na-include dito. Yun lang yung siguro sa akin, panghahawakan ng mga nasa tao dyan, currently sa Department of Finance. Hindi po ba? So, pero, kay Secretary Recto pa rin yan. Ako po, ang inaasahan ko, makatulong po ng husto si Secretary Recto sa pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Because the President is so confident and trusting him that he will implement whatever na gusto niyang i-implement na alam niyang makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Wala munang politiking. Kasi ang goal ng ating Pangulo, ng administrasyong ito, is to alleviate the poverty. Tingnan niyo po si Larry Gadon, kung may pagkakataon, makontent natin yun, si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Ang ganda po nung interview niya. Meron po siyang in-squill yung formula yata ni Pangulo para sa poverty. Talagang gusto nang iangat ng ating Pangulo. Nakita niya Nakita niya that yung growth natin was really stagnant. Para po tayong ikinulong sa isang hawla, no? Na ang tanging nakikita lang natin ay isang maliit na butas. Ganon po tayo, no? Kumbaga, sabi nga nila, ibon man may layang lumipad. 'Di ba? Dapat na tayong ganon If we can do something, yung mga lawmakers natin, tama na po yung politiking ninyo. Isingit na lang natin itong charter change na ito. It is about time. Majority sana, no, sa mga Pilipino. Kung meron man sana, meron magpaliwanag kung ano itong charter change na to, ano yung pamamaraan para magkaroon tayo ng amyenda sa ating constitution, lalong-lalo na sa economic provision. Yan yung hawla na kung saan tayo ay nakakulong. Bakit? Because it's so restrictive, kahit na anong gawin nilang mga batas para makalusot dyan, babalik at babalikan sila nung mga ibang lawmakers and progressive group nitong constitution na ito. You have violated the constitution kasi ayan ang pinaka-supreme law of the land, the constitution.
So bakit yung ibang lawmakers, you are so against it? Kami, na mga Pilipino, sabi nila, People's Initiative. We want that one. We want to voice out what we want. Because sabi nyo, we. Hindi nyo sinasabing, we, pero minuscule lang kayo, minority kayo. We, the majority of the Filipinos, wants change. Kailangan na nating makahabol sa economy ng ibang bansa. Kaya itong Pangulo, hanap ng paraan, hanap palaging nagtitrip, humahanap ng mga able and brilliant mind and capable, skilled Filipinos na magsisilbi para sa taong bayan. The question is, eto pa mga kababayan, iba marami ayaw sa charter change. Meron na nga pong grupo dyan, yung pirma, talagang bahala na. Dapat mamulat ang Pilipino. Ako po, napanood ko po yung 1-minute video nila. Agree po ako doon. Agree ako. Sa totoo lang, aminin ko, i-criticize nyo na ako. Gusto ko pong magkaroon ng amenda ang konstitusyon kasi ni isa, walang ginawang amenda dyan. Ngumangak-ngak ang mga progressive group na sana ganito, umangad, wala kang nagawa. Putang, huwag na. Walang iya naman kayo eh. Di po ba? Bakit hindi nyo muna tignan yung supreme law of the land? Bago kayo magngangak-ngak dyan. Hindi daw umangat, hindi gumanda. Paano? Restricted eh. Napipigilan eh. Alangan palang i-bypass mo yung batas na yun. Yan nga ang pinakamataas na batas among the batas. Supreme law of the land nga yan. The 1987 Constitution. Correct me if I'm wrong. Di po ba? Yan ang panuntunan natin. Because nakasaad dyan sa Bill of Rights, we, tayong mga Pilipino. Di po ba? Yung sa mga batasan nila, Republic Act, whereas. Where is your ass? It's in your head. Pasensya naman po, no? Di po ba, mga kababayan? Isipin ninyo. Itong Pangulo, kahit na sino pang Pangulo, pero walang amenda, walang revision, lalong-lalo na sa Chapter 12 ng ating 97 Constitution, Section 10, going down, nandun po yan. Kahit na ano pa, wala. So ano gagawin natin? Di po ba? Sana may paliwanag, no? Kaso sa kapagpaliwanag, laging merong, aberya na may nagbabayad. May umaabot ng ganito, nililin lang ang mga tao. Sana wag nyong linlangin ang tao. Huwag kayong magpapunta dyan na sana ito may ayuda. No, that is very wrong. Kasi ang mga tao, pupunta lang dyan kasi may ayuda. Nililin lang nyo ang tao. Magpakatotoo kayo. Walang ayuda. Walang kwarta dapat. Ang ipiga, kung talagang ayaw nyong magkamali, ayaw nyong mabalatang kayo, mahuli kayo sa kagaguhan ninyo, huwag kayong mamudmud ng pera, huwag kayong magsinungaling. Kasi sa kakasinungaling ninyo, pandurugas ninyo, lalo lang napupunyeta ang bayan. Kaya yung mga sasabi dyan, namumudpod, nabibidyohan, huwag kayong manggago. Dahil kinabukasan ng bayan natin ang nakasalalay dito. Di po ba? At kayo namang mambabatas dyan, be reasonable. Wala nga eh. Hindi tayo makakonform sa makabagong, ngayon? Nasa bagong, nasabi nga nila, 22nd century na tayo. Pero yung constitution natin, nasaan? Pang ilang century yon? Di ba? Antique. The antiquity. Antique. Puta naman. Dapat, kailangan i-adjust natin base sa ngayon. Kung anong dapat ngayon. Diba? Tingnan nyo na lang, internet connection natin, napakabagal. Agrikultura natin, napakahina. Di po ba? Ano pa? Elektrisidad. Lahat, wala eh. We are in the fast. We are just like, you said you are in the modern age, 22nd, 23rd century. However, yung ating pamamaraan ng pamamahala ay nandun pa sa antiquity ng 1987 Constitution without any amendments. Kung yung ibang bansa naglalagay ng amendments sa kanilang Constitution, tayo, okay lang yan, basta.
Hindi magagalaw ang Constitution kasi we are protecting the framers of the Constitution who are the lapdogs of the Aquinos. So therefore, you are just protecting the Aquinos legacy. That's BS. That's bullshit. You are not for the people. You are only for one family. Di ba yung mga dilaw? Kung yung mga burak supporter ni Duterte, for Duterte. May mga Marcos loyalist supporter. Di ba? Why not we just join together? Parang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ini-issue kay Recto, dilawan yan eh. Naglalabas pa sila ng picture na dilawan yan. Eh, sino bang hindi dilawan dyan? Ang Marcos. Nakakita na ba kayo na nag-jump ship ang Marcos sa dilaw sa LP? Hindi. Pero yung mga iba dyan, they are like a butterfly. They are just like a grasshopper. Jumping around to a different parties para lang sa kanilang pansariling interest. Diba? Ngayon sasabihin nyo si Recto dilawan, so what? Ang Marcos administration punong-puno ng dilawan, so what? The Duterte administration punong-puno rin ng mga dilawans. And even his party that he belongs to is a dilawan. Diba? Oh, so what? Ang kay Pangulong Bongbong Marcos ay ito. Irregardless of your political affiliation, irregardless of your political color, as long as you have the potential, you have the intellect, you have the skills to help this country move forward to economic stability, sa akin ka, magtrabaho ka. Hindi ko titignan kung dilaw ka. Hindi ko titignan kung kulay green ka. Hindi ko titignan kung ano pa ang political affiliation mo. What I need is your talent. So ayan po mga kababayan, na-istorbo tayo, may tumawag, narinig nyo yung karring. Kung kailan ka nagbablog, nandun ka na sa flow of biglang karring. Nakring-kring tuloy tayo. So pasensya na kayo, no? Medyo naha-high blood na naman tayo. Pero sa akin po, sinasabi ko, ang punto ko, ang Pangulong Bongbong Marcos, si Ninong, hindi siya tumitingin na dyan. Kung kayo, masyado kayong bias, masyado kayong discriminatory, kasi sinasabi nyo dilaw, hindi pwede. Sa akin, kinastigo ko po ang dilaw. Kinakastigo ko pa rin ang mga dilaw. Kung sila ay mga ugaling etat. Kung sila ay walang nagawa para sa bayan. O itong si Recto, may nagawa na bang kabalbalan nito na malaking iskandalo na naganap sa buong bayan? Inefficient ba siya? May masama bang tinapay sa kanya? Let me know. At kakastiguhin natin. Yung mga Duterte Burak supporter, ayaw na ayaw daw sa dilaw. Pero nung panahon ng kanilang puon, ang dami ring dilaw. Kaya wag kayong magmalinis. Tingnan nyo na lang si Peter Allen Cayetano. Jumping bin din yan. Kala nyo? Ang dami dyan, sinaliksik ko na kanina. No? Hindi ko na babasahin sa inyo, pero sasabihin ko sa inyo, si Senator Alan Cayetano. Tingnan nyo. Jumping bin yan. O kayo po, ano pong masasabi nyo dito, no? Sa pagkakatalaga kay Senator Recto, diyan kay Frederick Go, no? At doon po, bumalik po sa BSP bilang isang monetary board member si former Secretary of Finance Benjamin Diokno. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.